Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na masigla. Magandang araw, ako nga po pala si Doc Anton Roquel, kasama ninyo sa Alagang Natural. Ang topic natin ngayong araw ay ang kalusugan, kalikasan kontra leptospirosis. So, usapang kalusugan tayo, no? Lalo na sa panahon na parang marami atang magiging flood problems. Yan. So, ngayon po ay tatalakayin natin ang isang sakit na madalas na naririnig lalo na kapag tag-ulan or kapag meron nga mga baha. At ito ang leptospirosis. So, alam nyo ba na ang leptospirosis ay hindi lamang simpleng lagnat, kundi maaari itong magdulot ng malubhang komplikasyon gaya ng pagpalya ng bato or yung nagkakaroon ng kidney failure, no? At pagdurugo dun sa kidney or lumalabas dun sa wiwi. Yan. Kung hindi maaagapan. Kaya mahalagang malaman natin kung ano ito, paano ito maiiwasan at ano yung dapat gawin, no? Kung meron ka ng mga simptomas. So, tara, simulan natin. Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. So, ano nga ba ang leptospirosis? So, isa itong impeksyon dulot ng isang bakterya, ulitin ko po, bakterya na leptospira, no? Karaniwang nakukuha ito sa kontaminadong tubig, baha o lupa na may ihi ng daga o hayop na infected. So, ulitin ko po hindi lang po mga daga ang nagdadala po ng leptospirosis or ng leptospira. Mga iba't ibang hayop din po at hindi po yung hayop o yung daga yung nagdadala nito nasa ihi po nila. So, dun po talaga particular yung term na ihi, no? So, siguro natatanong niyo pong mga viewers, paano nga ba nakakahawa ang leptospirosis sa katawan ng tao? So, unang-unang way kasi dyan is alangan namang naihian tayo, di ba? Sa paa natin. Ito kasi yung paglumusong ka o naglakad ka sa baha. Lalo na kung may sugat ka or gasgas sa balat. So, kahit yung maliit lang na parang gasgas o sugat kung ikaw nag-manicure or nag-pedicure ka at na lumusong ka nga sa baha, pwede kasing dun pumasok, yung bakterya. At maaaring makapasok yung bakterya din sa ibang bahagi ng katawan. Tulad ng mata, ilong at bibig, no? Lalo na yung mga very wet or very moist areas ng katawan natin. At ulitin ko hindi ito napapasa ng basta-basta sa pamamagitan lang ng pagyakap, ubo o laway ng tao. Kasi nga po, nabubuhay si leptospira sa ihi, no, ng daga o mga hayop na nagdadala nung bakterya na yon. Ayan. So, ano nga ba yung mga simptomas? Medyo marami ang simptomas nito at ang problema kasi dito is parang trangkaso lang din kasi. Kasama dyan yung lagnat, pananakit ng katawan, no? Pananakit ng ulo, ubo, sipon, yung mga iba. Pero kasi yung mga nag-iiba lang dito, yung tipong malalaman mo talaga na leptospirosis talaga is yung panginginig ng katawan, pamumula ng mata, no? Pagkasama dyan yung pagsusuka at saka pagtatae. Ano ba yung mga problema natin kasi dito? Kapag hindi kasi natin naagapan, maaaring lumala at magdulot ng paninilaw ng balat or yung tinatawag nating jaundice, no? Yung tipong parang yellow pad, yung kulay, yung balat ng katawan o yung sa mga mata, no? Kasama na din dyan yung komplikasyon na parang madugo yung ihi, tipong yung, hindi naman pula, pero parang rusty yung lumalabas or brown yung lumalabas sa wiwi, no? At hirap sa pag-ihi dahil nga nakaka-apekto na sa bato or sa kidneys. At lalo-lalo dyan is yung pagdurugo or pagdurugo ng buong katawan or internal bleeding na pangyayari. Ayan. So, kailan lumalabas ang simptomas? So, ulitin po natin. Yung mga simptomas na napag-usapan natin kanina, karaniwan kasi mga 5 hanggang 14 days, no? Yung in-between ng time period na yan is pagkatapos lumusong sa baha is pwedeng lumabas yung mga simptomas. Kaya huwag ipang walang bahala, no? Yung mga simpleng lagnat pagkatapos lumusong. Parati nating sasabihin yan kaagad, no? Or kung meron kayong impormasyon na ganong bagay, sabihin nyo kaagad sa mga doktor o sa mga espesyalista kasi malamang sa malamang, isasama namin, no? Sa mga konsiderasyon namin na sakit na meron ka is yung leptospirosis. Ayan. So, paano ito may iwasan? Ayan. Pinakamadali. Di umiwas tayo na lumusong sa baha. Pero alam naman natin kasi na mahirap yan paminsan, no? Kaya kung mahirapan na hindi lumusong sa baha, gumamit tayo ng bota o ng protection para kahit papano merong added layer of protection sa katawan.
ang isa din natin na pwedeng gawin dyan is alamin mo or be sure sa sarili mo, di ba, if kung meron bang sugat o wala, no, bago ka lumusong dun sa baha. Kung hindi talaga may iwasan na lumusong sa baha, kung kaya man is magsabi kagad kayo sa doktor dahil meron kasing tinatawag na mga post-exposure treatment, no? Na binibigay na nag-antibiotic na iinumin nyo lang for certain amount of time para hindi kayo masyadong mahirapan o hindi kayo magkaroon ng sakit ng leptospirosis. And then, yung pinakamaganda dyan is panatiliin nating malinis yung lugar natin, no? Para iwasan na dagsain ng mga daga or ng mga hayop para kahit papano, mas mababawasan natin yung tsansa na magkaroon ng leptospirosis dun sa area or lugar natin. Ayan. So, yung susunod po natin na segment, ulitin ko po, ito yung mga tanong ng bayan or tanong ng internet kung saan natin makikita yung mga most commonly asked questions at try din natin siyang sagutin, no? So, antayin ko po kayo sa ating next segment na Tanong ng Bayan. Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ayan, so magandang araw sa inyong mga manunood, no? Ako nga po pala ulit si Doc Anton Roquel at ito ang Alagang Natural. Ang pinag-uusapan natin ulit ngayon ay ang kalusugan kalikasan kontra leptospirosis. So, sa ating segment na ito, narito yung mga ilang sa mga karaniwang tanong ng ating mga kababayan tungkol sa leptospirosis. Hala, harina. At tayo simulan na natin, no? So, nakukuha ba ang leptospirosis sa simpleng pagtampi, no, ng baha sa balat? Okay. So, pwedeng pumasok, no? Pwedeng pumasok kaagad. Lalo na kung kayo ay merong sugat, gasgas, or kahit maliit na hiwa, pwede kasi doon pumasok, no, yung bacteria. Lalo na if kung, let's say, for example, dirty water talaga yung lulusungin nating baha, yung sure na merong, sa tingin nyo, wiwi ng daga o ng hayop. Ayan. Pero kahit walang sugat kasi, maaari pa din na pumasok yung bakterya. Saan? Saang bahagi? So, ito yung mga moist areas natin. Ibig sabihin sa mata, sa bibig, no? Sa ilong. Doon sa mga lugar na yan is pwede pa rin kasing mag-penetrate or pumasok yung bacteria itself. Next question yung, gaano kabilis lumabas yung simptomas? So, karaniwan, ulitin ko po, no, 5 to 14 days, no? Pagkatapos maglumusong sa baha, doon lumalabas yung simptomas ng leptospirosis. Ayan. So, ano yung unang-unang simptomas na dapat bantayan? So, ang pinakauna sigurong lalabas kasi dyan is yung lagnat, no? Susunod dyan is yung pananakit ng binte o katawan. Usual na tinitingnan natin is yung calf muscle, no? So, pag medyo sumakit yung calf, medyo may parang napapaisip kaming mga doktor na, baka leptospirosis to. At lalo na if kung merong history talaga ng paglusong sa baha. Kasama na rin dyan yung pamumula ng mata,
na indication kasi yun ng parang pagdurugo, no, sa katawan. So, ito lang naman yung mga red flags, no, para magpatingin ka agad. So, paano ba dinadiagnose ang leptospirosis? So, ang pag-diagnose po ng leptospirosis ay pamamagitan ng medical history. Ibig sabihin na to, yung pagtanong namin sa inyo, simpleng pagkwentuhan namin. So, lalo na if kung may exposure kayo sa baha, iisipin ka agad namin or mas malapit kami na mag-isip na, baka siya yung may leptospirosis. Susunod po dyan yung mga physical exam at saka mga blood test, no? Malalaman kasi namin dito yung infection o yung type ng infection na meron para makita namin or malaman namin kung ano yung nangyayari sa loob ng inyong katawan. Ayan. So, may gamot po ba para sa leptospirosis? Nako, yes, meron, no? May antibiotic tulad ng doxycycline at penicillin, no? Na binibigay ng mga tulad kong doktor para kontralaban sa leptospirosis. Kailangan maaga itong masimulan para hindi siya makaapekto at maging epektibo pa rin, no, yung gamot sa katawan. Sa totoo lang po, kapag kayo lumusong sa baha, sabi nga namin, within that 24-hour period time ng pagkalusong niya sa baha, pwede kayo kagad kumonsulta ng doktor para at least kahit paano pwede kayo mabigyan ng post-exposure prophylaxis or ng post-exposure treatment, no? Para hindi tumuloy sa leptospirosis yung sakit. Ayan. Next question, nakakahawa ba ang leptospirosis mula sa tao sa tao? Okay, kung kayo po ay isang hayop at iihi kayo, baka po pa pwede. Pero dahil nga po, tayo hindi naman natin iihian yung isa't isa, though may mga ibang umiihi sa labas po, is hindi siya tulad ng flu, no? Na biglaan nilang napapasa. Kailangan talaga ng exposure sa kontaminadong tubig o lupa para makahawa po yung leptospirosis. Ano ang komplikasyon ng leptospirosis? Okay, so medyo morbid nga lang, no? Pero kasama dyan kasi yung kidney failure o yung pagbagsak ng kondisyon ng bato. Liver damage, ibig sabihin dito yung pagkasira ng atay, no? Dito na rin yung meningitis, ibig sabihin yung infection sa ulo, sa utak, no? At severe bleeding, yung pagdurugo ng sobra-sobra. Maaari itong ikamatay kung hindi siya maaagapan. So, pwede bang uminom ng prophylaxis na doxycycline para hindi mahawa? Okay, sige. So, may mga ibang lugar na nagbibigay kasi talaga ng prophylaxis, no? Lalo na sa mga high exposure area tulad ng Maynila. Pero dapat ito ay ayon sa payo ng doktor. Dahil nga, again, yung iniinom po is an antibiotic na hindi dapat basta-basta iniinom ng kung sino-sino man. So, pwede bang magtrabaho o pumasok kahit may leptospirosis? Again po, wag nyo na hong ipilit, no? Dapat magpahinga at magpagamot na lang sa bahay para maiwasan, no, yung mga simptomas na lumala. Ano ang dapat kong gawin kung nalusong ako sa baha? So, unang-una is, again, proper hygiene. Hugasan mo yung buong katawan, no? Ng sabon at ng, uulitin ko po, malinis na tubig. At disinfection or i-disinfect natin yung mga sugat at mag-monitor or mag-observe ng ating sarili. Lalo na if kung biglang magkaroon ng lagnat or tipong nahirapang huminga or nagkaroon nga ng mga parang pananakit ng ulo o yung parang pagpumula ng mata, magpatingin or magpakonsulta kayo tayo sa mga espesyalista. Pwede bang gumaling ang leptospirosis ng walang gamot? Okay. So sa mga mild cases po pwede. Pero kapag nakataas na ang risk, no, ng komplikasyon, masigtas kung may tamang gamot, no, at gabay para sa mga doktor. Mas delikado ba ang leptospirosis sa bata o sa matanda? Mas delikado siya for ikukumpara sa mga tulad nating mga working class, no? Mas mahina ang resistensya ng mga matatanda at saka ng mga bata, kaya mas mataas ang risk nila ng mga komplikasyon. Okay, magandang question din to. Ano ang pagkakaiba ng leptospirosis sa dengue? So, unang-una is magkahawig kasi ng mga simptomas, di ba? Sakit ng katawan, lagnat, tapos biglang mamaya may konting pagdurugo. Pero yung main difference niya is yung history ng paglusong sa baha. Yung paglusong sa baha, medyo alam na po namin na leptospirosis na kagad yun. Samantalang pag sa lamok naman, pinagmumulan, no, ng dengue. Kapag medyo sabihin nila na maraming lamok dun sa lugar nila. Ano ang maling akala sa leptospirosis? Okay. So, unang-una, hindi totoo na ligtas kung walang sugat. Again, ulitin po namin, pwede kasing magkaroon ka pa rin ng sugat dahil sa bacteremia. Yung susunod dyan is yung hindi totoo na basta lagnat lang ay dengue kaagad. Yes. No, hindi din siya totoo. Maaring leptospirosis lalo na pag nagkaroon pa ng additional na baha. Okay?
Sige. So yung last natin na question ngayon is paano natin mapoprotektahan ang sarili at pamilya? So unang-una, umiwas tayo sa baha hanggat maaari. Kung hindi naman kaya, gumamit tayo ng mga proteksyon ng katawan. And then, next off is panatiliin nating malinis yung kapaligiran. Pwede din natin magkaroon ng pest control para makontrol natin yung daga dun sa area. And then, magpatingin agad kung meron mga simptomas. Ang pinakamaganda lang kasi sa ganitong pamamaraan is hinahanda lang talaga din natin na yung resistensya natin is lumakas, no? So, ulitin natin sa buong segment natin or sa lahat ng mga topics or programs natin. Pinag-usapan natin yung 4 na bagay para lumakas ang ating resistensya. Ito yung tamang sustansya, tamang hydration, kasama na dyan ng tamang tulog at tamang ehersisyo para sa mas magandang overall health. Pero kung hindi natin makuha yung 4 na kinakailangan, pwede tayong mag-food supplement or yung mga herbal food supplement tulad ng Immune Advance at saka ng Flavon Pro. Immune Advance na nagtataglay ng lagundi, no? Na para sa overall lung health. Kasama rin dyan yung moringa na superfood, tapos yung vitamin C, at saka yung zinc na panglaban, no? Sa mga kontra ibang sakit. Tulad ng lagundi at saka vitamin C. Si Flavon Pro na merong yerba buena na lumalaban sa mga inflammation. At again, ulitin ko po, malunggay na superfood, no? So, itong mga food supplement na to, itong mga herbal food supplement na to ay nakakatulong kasi talaga sa ating pangangatawan. Ayan. Kaya mga kababayan, ang leptospirosis ay hindi basta-basta lagnat lamang, no? Ito ay sakit na maaaring ikamatay kung hindi maaagapan. Kaya tandaan, iwas baha kung maaari, proteksyon kung hindi maiiwasan naman. At agarang pagpapatingin sa mga simptomas, lalo na if kung tumutuloy-tuloy yung mga symptoms. Yan. So, ulitin ko po, maraming salamat sa inyong pakikinig at ito ang Alagang Natural, ang programang nagbibigay gabay at impormasyon para sa mas mabuting kalusugan at kalikasan. Ako nga po pala ulit si Doc Anton Roquel ang nakakasama ninyo po every episode sa ating Alagang Natural. Maraming salamat po. Alagang Natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na masigla. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!